Hello guys. Hello, this is for Scorpio. Scorpio, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. So this is for the first 2 weeks of July. So, bi-weekly tayo. Alright, Scorpio. First 2 cards mo. Number 26, Grimoire to. Number 26, number 8. And number 18, number 9. Nakikita ko sure dito, yung first 2 weeks ng July, mayroon kang gustong pag-aralan. So, may iba sa inyo dyan na posibleng makakapag-desisyon na bumalik sa school para mag-aral, maging dalubhasa. It's either masteral, doctoral, or yung iba sa inyo dyan, okay, yung iba sa inyo dyan ay posibleng nag-aasikaso kayo ng mga papeles, dokumento. Pwedeng nagbabasa kayo ng mga documents or mga information sa internet or pwedeng sa library, public library or private library. Yung iba din sa inyo pwedeng there's a contract signing. Okay, so pwedeng pumipirma ka ng kontrata. Mag-iingat ka sa mga paperworks, mga public documents na yan, na pinipirmahan mo. So kung hindi mo maintindihan, kumonsulta ka sa abogado, or sa kung saan man na legal. Okay? Next card natin is number 18, number 9. So, there's a collaborative na nangyayari sa buhay mo. So, may mga plano ka together with your family, kasama mo yung pamilya mo, kasama yung karelasyon, or kung sino man ito na kasama mo. So, nakikita ko sa'yo dito na meron ka na pinaplano na hindi mo siya magagawa kung mag-isa ka lang. Okay? Kailangan mo dito ng katulong, kailangan mo ng gabay, or kailangan mo ng someone na makakapagsabi sa'yo kung tama ba or mali yung ginagawa mo. Resonated sa bawat isa. So, yun, mga documents, paperworks. Kung hindi mo maintindihan, kailangan mo magtanong sa mga taong may alam. Okay, Scorpio. Nature. Same with the Pisces siya. Okay. Retreat. Manifestation. So, nakikita ko sa'yo dito, marami kang ina-affirm. Ang dami mong, sunod-sunod yung message mo. Last week, for the month of July, nakikita ko sa'yo dito na pare-pareho yung message mo. Marami kang minamanifest, marami kang gustong gawin, marami kang pangarap sa buhay. So, nakikita ko sa'yo na sa 2 linggong ito, busy ka sa trabaho, busy ka sa pinagkakabisihan mo, kung ano man yan. So, ang sabi ng bara sa'yo na wag kang masyadong maging busy. Kailangan mo daw ng pahinga, kailangan mo ng bakasyon, kailangan mong mag-distress, kasi parang ang nakikita ko sa'yo masyado kang stress nai-stress ka, lumalabas yung mga pimples mo ba, or mga kung ano man na makakate sa katawan mo. So, sabi ng baraha dito, kailangan mo daw na mag-distress, okay, mag-retreat, magbakasyon, pwede kang pwedeng pumunta sa nature, sa dagat, sa ilog, or sa kung saan man, na pwede ka na makapag-rest and rejuvenate. Yun yung nakikita natin dito. Okay, let's clarify. Scorpio.
Okay, first two cards tayo, Five of Cups and the Knight of Wands. So, yun na nga. Nakikita ko sa'yo na supposedly, masaya ka, dapat. Okay? Masaya ka dapat kasi you're expecting good news diba? Kaso lang, ang nakikita ko sa'yo dito, instead na maging excited ka, maging inspired ka, maging confident ka, ang nakikita ko is Five of Cups. Kumaga, nagsisisi ka So, for the first two weeks ng July, ang nakikita ko sa'yo dito na medyo nanghihinayang ka. Hindi ko alam kung bakit ka nanghihinayang kasi dapat maging masaya ka. Okay? Dapat etong balita na to na dumating sa'yo is dapat maging masaya ka. Pero instead na maging masaya ka, full of regrets yung nakikita ko sa'yo. Nanghihinayang ka Okay? Okay, the Hermit and Death. Wow. May pagbabago. Okay, so, nakikita ko sa'yo dito na alam nyo, yung June 30, may strawberry full moon tayo. So, pwedeng dala pa to ng full moon. So, sinasabi ng Bera sa'yo dito na marami kang realization ngayon. Kasi pwedeng natapos yung trabaho mo, pwedeng na-terminate ka, nag-resign ka, pwedeng nakipaghiwalay ka sa karelasyon, pwedeng lumipat ka ng bahay, lumipat ka ng tirahan, or kung ano man to na changes. Kasi changes siya. May tinapos ka, may sinimulan ka. Parang ganon. Pagkatapos ng tinapos mo, nagsimula ka ulit. Parang ganon. Like for example, after mong makapagtapos ng pag-aaral, nag-aral ka ulit. Nagpakadalubhasa. After mong makipaghiwalay sa karelasyon, mayroon kang bagong relationship. After mong mag-resign, may bago ka ulit na trabaho. Parang ganon. So, nakikita ko sa'yo dito na marami kang maiisip. Okay? Marami kang maiisip ngayon na July na to. Tungkol sa mga pagbabago na nagaganap sa buhay mo. And at the same time, nakikita ko sa'yo dito na yun yung pagsisisi mo. Okay? Siguro mayroon kang desisyon, mayroon kang tinapos. Is either relationship, trabaho, nag-resign ka bigla-bigla. Ngayon, pwedeng wala ka ng pera, so nag-iisip ka paano na. Okay? Yun yung pwede. Sa relationship, ganun din. Like, for example, nakipaghiwalay ka sa karelasyon mo, kasi may bago ka na. Tapos ngayong July, marirealize mo na itong bago mo ay iba sa ugali ng dati mo. So, parang yun, manghihinayang ka sa dati mo. Okay, Hangman and Eight of Wheels. Diba? Sabi ng baraha dito, talagang yung iba sa inyo dito pwedeng hindi makakapagtrabaho ngayong first 2 weeks ng July. Pwedeng ikaw ay hindi makakapagtrabaho dahil posibleng nag-resign ka nga. Pwedeng nag-resign ka, pwedeng yung trabaho mo ay tigil muna, posibleng may sakit ka, masama yung pakiramdam mo, nagdadalang tao ka, kung babae ka, pwedeng naglilihi ka, parang ganun. Okay, let's check. Ano pa ba? Okay, Wheel of Fortune in the Sun. So, nakikita ko sa'yo dito, na yung ginagawa mo sa ngayon or nangyayari sa'yo sa ngayon, matagal mo yan na pinagpipray. Kumbaga, ilang taon mo yan, maybe 10 years mo yan na pinagpipray, na mabago yung takbo ng buhay mo. So, sabi ng baraha sa'yo dito, huwag ka nang manghinayang. Kumbaga, kung ano man ang desisyon mo na ginawa, ano man ang tinapos mo yung trabaho, nag-resign ka, tinapos mo yung relationship, nakipaghiwalay ka, lumipat ka ng tirahan, okay lang yun. Kasi, part yun ng journey mo. Yun yung yun yung gusto mong mangyari, yung mabago yung takbo ng buhay mo. Kaya maging masaya ka na lang. Okay? Six of Wheels and King of Cups. So nakikita ko sa'yo dito, Six of Wheels. Doon sa mga nag-resign, kasi wala na kayong trabaho, wala na kayong sweldo, posibleng nangangailangan ka ngayon ng tulong. So pwedeng nangangailangan ka ng tulong financial. Posibleng hihingi ka ng tulong sa isang tao na kakilala mo, pwedeng parent, pwedeng siblings, or pwedeng someone na makakatulong sa'yo. Pero kung mapera ka, marami kang pera,
sinasabi ng barahan na posibleng magbibigay ka ng pera ngayong linggong ito. 2 linggo yan sa taong yan na hihingi sa'yo. The Tower and Ten of Wheels. So, this is the message na kailangan mong bigyan ng pansin. Ang nakikita ko sa'yo dito, lalo doon sa mga nag-resign sa trabaho, kung wala na kayong trabaho sa ngayon, posibleng kayo ay magkaroon ng financial problems sa linggong ito. 2 linggo siya. Possible ka. Siyempre, saan ka kukuha? Wala kang trabaho. And if ever lang na may trabaho ka pa, medyo mabawawasan yung sweldo mo kasi merong mga problema na haharapin yung kumpanya o yung mga pinagtatrabahuhan nyo. Okay? Sa ilalim mo dito is 2 of Swords and then 9 of Wands. So, nakikita ko sa'yo dito, makakaramdam ka, o diba, sa trabaho to isa sa rason kung bakit nag-resign ka or plano mong mag-resign kasi sa trabaho, pagod ka na. Pagod ka. Parang Saturday, Sunday, wala ka namang rest day ata. Or talagang pagod yung katawan mo. Okay? So, yun guys ang sinasabi ng baraha. Thank you for watching. Bye!